Alam mo ba na bago tawaging ina at ama ni Jesus, sina Mary at Joseph, isa lamang silang simpleng magkasintahan sa maliit na bayan ng Nazareth? Wala silang kayamanan, wala silang kapangyarihan, at walang sino man noon ang mag-aakalang ang kanilang buhay ay magiging isa sa pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan ng mundo. Ngunit bago mangyari ang kapanganakan ni Jesus, dumaan muna sila sa takot, kahihiyan, pagdududa, at mga pangyayaring maaaring sumira sa kanilang buhay. Ayon sa Biblia, si Mary ay isang dalagang Hudyo na nakatira sa Nazareth, isang maliit at simpleng bayan sa Galilee. Sa panahong iyon, karamihan sa mga tao roon ay mahihirap lamang at namumuhay ng tahimik sa ilalim ng Roman Empire. Ayon sa historical studies at Jewish customs noong unang siglo, posibleng teenager pa lamang si Mary nang siya ay maipagkasundo sa pagpapakasal. Samantala, si Saint Joseph naman ay isang karpintero o craftsman mula rin sa Nazareth. Ayon sa Gospel of Matthew, kabilang siya sa lahi ni King David, dahilan kung bakit mahalaga ang kanyang pangalan sa genealogy ni Jesus. Kahit simple lamang ang kanyang buhay, kilala siya bilang isang matuwid at mabuting tao ayon sa Biblia. Sa kultura ng mga Hudyo noon, iba ang sistema ng kasal kumpara ngayon. Karaniwang pinapagkasundo ng pamilya ang lalaki at babae sa isang betrothal o engagement na mas seryoso kaysa modernong engagement. Kapag betrothed na ang isang babae at lalaki, itinuturing na silang legally bound kahit hindi pa sila nagsasamang mag-asawa. Ganito ang sitwasyon ni Mary at Joseph bago isinilang si Jesus. Habang naghahanda sila para sa kanilang magiging buhay bilang mag-asawa, isang hindi inaasahang pangyayari ang biglang bumago sa lahat. Ayon sa Gospel of Luke, nagpakita ang angel na si Gabriel kay Mary. Sinabi ng anghel na siya ay magkakaroon ng anak sa pamamagitan ng Holy Spirit at tatawaging Jesus ang bata. Sinabi rin ni Gabriel na ang batang iyon ay magiging anak ng Diyos at maghahari magpakailanman. Para kay Mary, napakalaking misteryo nito. Isa lamang siyang simpleng babae mula sa maliit na bayan ng Nazareth. Hindi siya reyna, hindi siya mayaman, at wala siyang mataas na posisyon sa lipunan. Ngunit ayon sa Biblia, tinanggap niya ang mensahe ng anghel kahit hindi niya lubos maintindihan kung paano mangyayari iyon. Ngunit habang tinatanggap ni Mary ang kakaibang balitang iyon, iba naman ang pinagdadaanan ni Joseph. Ayon sa Gospel of Matthew, nang malaman ni Joseph na buntis si Mary, bago pa sila tuluyang magsama bilang mag-asawa, labis siyang nabalisa. Sa kultura ng mga Hudyo noon, napakalaking iskandalo ng pagbubuntis bago ang kasal. Maaari itong magdala ng matinding kahihiyan hindi lamang kay Mary kundi pati sa kanilang pamilya. Sa ilang pagkakataon noon, may mabibigat pang parusa laban sa mga babaeng mapapatunayang nagkasala ng adultery. Dahil dito, nagpasya si Joseph na hiwalayan si Mary ng palihim upang hindi siya mapahiya sa publiko. Subalit ayon sa Biblia, habang iniisip niya ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Diyos. Sinabi ng anghel na huwag siyang matakot tanggapin si Mary bilang asawa dahil ang dinadala nito ay mula sa Holy Spirit. Sinabi rin ng anghel na tatawaging Jesus ang bata dahil ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Mula roon, nagbago ang desisyon ni Joseph. Sa halip na iwan si Mary, pinili niyang samahan at protektahan siya sa kabila ng posibleng kahihiyan at paghusga ng ibang tao. Habang papalapit ang kapanganakan ni Jesus, dumating naman ang utos mula kay Caesar Augustus tungkol sa census ng Roman Empire. Dahil kabilang si Joseph sa lahi ni David, kailangan niyang pumunta sa Bethlehem kasama si Mary upang magpatala. Mahaba at mahirap ang kanilang paglalakbay mula Nazareth hanggang Bethlehem. Ayon sa historians, maaring umabot ng ilang araw ang biyahe nilang iyon habang naglalakad o gumagamit ng hayop na sasakyan sa gitna ng pagod at panganib ng daan. Pagdating nila sa Bethlehem, wala silang mahanap na matutuluyan. Dahil dito, ayon sa Gospel accounts, doon isinilang si Jesus sa isang lugar na ginagamit para sa mga hayop at inilagay sa isang manger. Mula sa simpleng buhay sa Nazareth, biglang napasok sina Mary at Joseph sa isang serye ng mga pambihirang pangyayari. Pagdalaw ng mga shepherds, pagdating ng wise men, galit ni King Herod,
at pagtakas papuntang Egypt upang iligtas ang batang si Jesus. Ngunit bago mangyari ang lahat ng iyon, sina Mary at Joseph ay simpleng tao lamang na namumuhay sa tahimik na bayan ng Nazareth. Isang dalagang Hudyo at isang karpintero na hindi alam na ang kanilang magiging anak ang babago sa kasaysayan ng mundo. At marahil iyon ang isa sa pinaka-nakakagulat na bahagi ng kanilang kwento. Pinili ng Diyos ang dalawang ordinaryong tao mula sa maliit na bayan upang maging bahagi ng isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Biblia.